Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay na imbag nga aldawyo amin na po. Narito ang programang nakahandang tumugon sa inyong mga hinaing, reklamo at sumbong ng naaayon sa itinakda ng batas. Dito lang sa Rektang Sumbungan ng Bayan. Sumbunyo, aksyon agad! Ako po ang inyong lingkod, kabalikat, Police Colonel Frederick Obar, the Liaison Officer for Legislative Affairs ng Directorate for Plans for the House of Representatives. Naimbag nga aldaw, kada kayo amin apo, nang runa, kadagiti, kakailyan dita, Ilocos Norte. Yo! Uy! Aha! Mula naman po sa PNP Directorate for Investigation and Detective Management, ako naman po ang inyong lingkod at kapanalig, Police Colonel Pablito B. Asmod Jr., ang Chief ng Crime Research and Analysis Center ng DIDM. Yan, at syempre, sa ngalan pa rin po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na patuloy pong gumaganap para, alam nyo na, ang mga mapanlinlang sa paligid natin ay hindi magtagumpay. Ako po ang inyong kasangga sa pagbabalita na natutuwa rin, nakasama muli natin si Kuyang Fred. Dr. Joel Sayego po. Yun, at ako naman po ang inyong panyerong polis. Ngayong hapon po sa lahat ng ating mga kasambahay. Ako po ang tutugon sa inyong mga katanungang legal ngayong araw. Lieutenant Colonel Rocamer Dia Jr. po ang inyong panyerong polis. Okay, dumako na po tayo agad sa nag-iisang direktang sumbungan ng bayan. Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang, at lahat ng mga pagsubok ay ating Ngayon, tuloy-tuloy na po tayo sa ating sumbungan. Okay, dahil sa pangakong malaking kita, nainggan nyo ang susunod nating complainant na pasukin ng isang trading business na inalok ng kanyang kaklase. Ayon sa kanya, 40% umano ang kikitain sa ininvest na pera. Ang laki namang pangako, ha? Ngunit kalaunan ay nadiskubre niyang isa pala itong scam. Ang detalye po, alamin po natin sa nagreklamo na makakausap natin po sa kabilang linya. Walang iba kundi si Mr. Romer Marcelo, dyan po sa Daraga Albay. Sir Romer, magandang hapon po. Live po kayo ngayon sa Sumbong Nyo Aksyon Agad. Hapon po sa inyong programang action, Sumbong Mo Aksyon Agad. Ayun, Sir Romer. Sige po. Sino po ang inyong inireklamo? Si Mark Anthony Amilano Amoroso po. Ay, teka muna ha. Linawin natin. Kayo po, Sir Romer, ay dating PNP, retired PNP personnel? Opo. O kailan na kayo nagretiro? Yun pong pangyari nung March 13, bago kami nagkuhan, matanggap yung pension ko, ay lump sum ko. Damsam? Oh. Tanong-tanong po ang piling pagkakitaan nga lang doon sa classmate ko. So. Doon nga na papasok na sa isang investment, virtual trading. Teka muna, classmate mo sa PNP, ang sinasabi mo? Opo. Police din? Opo. Police? Police din po. Ay, aktibo pa ba ngayon o retirado na rin? Retired na din po. Retired na rin. Ako, kasangga mo na sa retirement. Okay, sige. Gusto mong pangalanan itong kaklase mo? Sino nga ito? Si Ronel Bares po. Ha? Ronel Bares. Sige, taga saan ito? Taga Norte po. Camarines Norte. Ay, Bicolanong Maray din, ha? Okay, sige. Nung March, nag-invest ka sa kanya. Magkano na-invest mo? Sa una po, nung March 13, nagpakilalan sa akin, punta pa dito sa bahay, sa Daraga. Yung si Mark Anthony Amoroso, alias Dantoy, na yun, sabay kami bumaba at nag-withdraw ng 500k sa land bank. At inabot ko sa kanya, personal. Kanino mo inabot ang pera? Yung kay Mark Anthony Amoroso. Anong relasyon niya doon sa kaklase mo? Sila pong business partner. Si classmate ko ay nag-invest din sa kanya. Nag-invest din. Pero hindi rin retired police yung tao? Hindi. Siya po ang trader, si Mark Anthony. Siya trader. Okay, meron ba kayong kasulatan dito sa, magkano yun? Kalahating milyon? Wala po, kinuwan lang niya. Walang resibo yun? Walang kontrata? Walang resibo po. Pati kontrata, wala rin? Wala din po. Ang makakakuha lang po noon, personal, tapos yung ininvest ko, parang
pang-motivator lang po para mas marami pang mag-invest. Ganon. Magkano ngayon? For 500,000, tama? Para malaki, tapos po may 40% po ang buwanan na kita Okay. sa 3 buwan. So, yung 500,000 plus na ininvest nyo, gaano katagal ang kontrata nun at magkano ang interest ang bayaran? Paano maibabalik sa inyong interest? Gaano katagal ang kontrata nun? 1 taon, 2 taon, 5 buwan? 2 buwan, 3 buwan po. 2 hanggang 3 buwan, kayo ay kikita na ng 40%. magkano? Magkano? Sa 40% po. 40%. Ang laki nun Ang laki ang pangako sa magkano 40%? 40%. Kalahating milyon. Malaki 200 po ang monthly po. Ha? Yung 200. 200,000 200. sa 3 buwan, 600 yung sir, ano? Ang laki. 142. Ang laki, okay. 200 nga, 40. After a month, kumita ka. 2 buwan po. Pinakita ka pa ng 2 buwan. Opo. Okay, after 2 months, Pero 2 months, mayroon pong, di nagawa pa na pong may mahal na araw na yung mahal na araw na special. Sabi na meron daw 55% naman. 55%. Okay, Opo. sige. 55% yung monthly kita sa isang buwan lang. Ay, 50% po yung 50% na kita sa isang buwan lang. 50%. Okay, magkano naman ang ininvest mo dyan? Nakikita ng 50,000 sa loob ng isang buwan. Yung nag-renew ko po yung Okay, yun nirenew mo 500,000. And then, Oo. Tapos kita mo sa buwan, yung 215 din po. okay. O, tapos, Tapos nung gano'n na nga, meron daw pong VIP. Meron ng VIP bukod sa doon sa 2. May VIP na compounding interest na pag nagpasok ka ng 200, magiging sa 5 months, magiging 800K. okay. So, dahil tumubo ka na Tumubo ako sir. Siyempre, nagtukuan din. roll. Ganon. Rolling. Police Police, wala kasang loob Risk taker. O sige, magkano lahat ang ininvest mo doon? Sa VIP na yun? Nakakundi lang sa 2 ng 150. Tapos, expected sanang mag-payout ngayong September. September. O September September po. ngayon. Payout na. Opo. Sana magkikita ng 1.2 yung 2 na 150. Okay, tapos? Kasi 150, aabot ng 600 isa. Naku magiging po, laki. 1.2. O, ngayon, anong nangyari? Payout na. Natanggap mo na. Wala nga sir. Nung May, nung April, nagpasok na naman ako. Yung 1M nga, malaki. Sabi, 55 daw. That 2 to 3 months ang maturity. Yung 1M mo, magkukuhan ka ng Bigay ka ng 1M? 50. Opo. Nakapagbigay ka ng 1 million? Opo. Pati ang tubo, tinudo na. I-roll niya sir. Aray ko. Ganun na. So, magkano po lahat ang total ng investment po ninyo? Malaki na sir eh. Kung 2%. So, yung principal lang, mga 1.5 something, ganon. Principal mo yon. Meron akong 1.500, 1M, tapos dalawang 150 na sa 1.8 na. Ay, kung sisingilin mo pang interest, aabot ang 3 milyon. Ano? Super po, sir. Opo. Oh, nako. So, yung retirement mo yun, yung retirement mo Kaya nga po, sir. Naku po. Tapos nung May, pagkabot ko ng 1M, mga 23 yata yun, May 23. Tapos, pabalik na doon sa Baguio. Tapos nagbigay ko doon sa Camarines Resort, sa Balatan. Sa Balatan, tapos? Opo, pagkatapos nung 23, bumalik sa Baguio kasi nga ayusin na yung kuwan. Taga Baguio ba yun? Yun pong office ng Phoenix Imperters sa Baguio. Anong company? Anong company nasa Baguio? Phoenix Empire. Felix Empire. Di ba minahan yun? Lahan na huka po. Oo nga, di ba? Dati, Felix Sarado na ata yan. Wala na yan Okay, pero tanong ko, Opo. saan ka na-assign dati dyan sa PNP? Saan ka na-assign? Sa ABS Group po. Sa? ABS Group. ABSI Group ng PR ng 5. ABSI Group 5. Opo. Okay, so alam mo ang CIDD dyan. CIDD ng Region 5. Opo, sir, nakuha na po ng
civil number ni Master Salas. Nagkakaroon daw po, correct na lakso niya. Di bale, ha? Andito sa kabilang linya si Sir Oscar Gala, Police Colonel Oscar Gala Jr., ang Regional Chief ng CIDG RFU5. Pakinggan natin ang maipapayag niya sa iyo kung ano magiging aksyon ng CIDG dito sa reklamo mo. Magandang hapon po, Sir Regala. Magandang hapon po. And then magandang hapon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng programang Tumbong Aksyon Agad. Oh, yeah. Yes, sir. Narinig niyo po ang reklamo, sir? Kanina ko pa napapakinggan yung complainant, and then initially, actually, nakausap na ng ating investigador. Okay. And we will just advise the complainant na mag-proceed dito to get the circumstances. No? Kukuha na natin sila ng affidavit, and finally, hopefully with all the requirements and the evidence ay makapag-file po tayo ng kaso. Iyon, aksyon agad ng CIDG RFU5. Ano? At bilang huling payo, Sir Romer Marcelo, Mr. Retired PNP Romer Marcelo, huling payo lang, magpadala ka ng demand letter sa iyong transaksyon para kumpleto na po ang inyong ebidensya at maisampa na po kagad ang reklamong swindling or estafa laban dito, ha? Opo, sir. Alright, sige. Sir, salamat po uli sa pagtitiwala ninyo at sinisigurado po namin na bigyan kaagad na aksyon ang inyong reklamo po. Thank you at maraming salamat. Salamat po, sir, sa inyong program, sir. Yan. Salamat din po kay Police Colonel Oscar Regala Jr. sa agarang pagtugon sa reklamo po ng ating kasamahan dati sa pulisya. Thank you, Sir Oscar. Thank you very much at mabuhay po ang Philippine National Police. Yun. I-adjust na lang natin, date by date. So, kung example, kung mag-day out mo ngayon, tapos ang pinag-drop mo pala is, hindi pa yung date na ngayon, so yung mga previous pa. So, mag-apply ka na. So, antayin ko lang kasi darating naman yung point na natama din naman yung sa date ko. Kasi, kapag nagkasabay-sabay na kasi lahat, malaki. Eh, syempre, iwasan natin yung pagsigapak. Kasi syempre na may damit na dito. Siyempre, yung pinaghirapan ko, baka mag-twisted. Diba? So, tapos siyempre, kayo, bilang investor, yung protect din yung pera nyo. So, ulitin ko po sa pag-trade, kahit gano'n po malaki, kaya po natin maikutin yan kahit sabihin natin 10 million, 20 million, 30 million, 50 million, 100 million, kaya po natin maikutin yan. Pero ang problem lang po kasi natin, once na sobrang dami na, so yung pag-out ng pera, na iniiwasan natin yung mga question. Kaya ngayon, yung mga nag-i-invest na before na nakikiusap na, sir, baka pwedeng makahabol pa, pinagbibigyan natin. Tapos ngayon naman na ina-adjust natin yung payout, no? Trader nang nakikiusap sa pag-a-adjust ng payout kasi talagang